Ang tunog ng bakal na binibiyak ng apoy ang unang gumising sa kanya. Sinundan iyon ng amoy ng nasusunog na plastik at ng makapal na usok na pumuno sa kanyang baga na nagdulot sa kanya ng sunod-sunod at marahas na pag-ubo. Dumidilim ang kanyang paningin. Bawat paghinga ay isang pakikibaka na parang may mga bubog na humihiwa sa loob ng kanyang lalamunan. Napadapa si Leonardo Villanueva sa maruming sahig ng bodega. Ang init ay tumatagos na sa tela ng kanyang mamahaling suit. Sa gitna ng nagngangalit na mga dila ng apoy sa paligid, isa lang ang pumasok sa isip niya. Elisa, ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi dapat ganito ang katapusan ko. Hindi pa ako tapos. Mayroon pa akong dapat panagutin. Sinubukan niyang gumapang, pero ang katawan niya'y tila ayaw ng sumunod. Ang pintuang metal na pinasukan niya kanina ay nababalutan na ng apoy. Ang lock nito ay siguradong nagbabaga na sa pula. Isang bitag, isang napakalinaw na bitag, at nahulog siya rito nang ganun-ganun lang. Napapikit siya. Tinatanggap na ang kanyang kahihinatnan. Sa gitna ng ugong ng apoy, isang tunog ang bumasag sa kanyang pagkatuliro. Blag. Isang malakas na kalampag. Sinundan pa ng isa. Mula sa isang maliit at mataas na bintana sa gilid na halos hindi niya napansin kanina, isang mumunting anino ang sumira sa marupok na salamin. Bumagsak ang mga piraso nito sa sahig. Bago pa man makapagproseso ang isip ni Leonardo, tumalon ang anino, papasok sa gitna ng impyerno. Isang bata, isang batang babae na marahil ay hindi pa umaabot ng 10 taong gulang. Marungis ang muka at suot ay punit-punit na damit. Sa halip na sumigaw o matakot, ang mga mata ng bata ay puno ng isang bagay na hindi inaasahan ni Leonardo. Determinasyon. Lumapit ito sa kanya, hindi inalintana, ang init at usok. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Kinuha lang nito ang kanyang kamay. Isang maliit pero mariing kamay. Hinila siya nito palayo sa naglalagablab na pinto, patungo sa isang sulok na natatakpan ng mga lumang kahon. Sa isang iglap, itinulak ng bata ang isang mahinang bahagi ng pader na yari sa pinagtagpi-tagping yero. Isang nakatagong siwang ang bumungad sa kanila, sapat lang para pagkasya ang isang tao. Dito, halos pabulong na sabi ng bata. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Leonardo ang kanyang boses, mahina pero hindi nanginginig. Itinulak siya ng bata papasok sa siwang. Sa kabila nito ay isang makipot at madilim na eskinita, amoy basura at lumot. Ang nakakasakal na usok ay napalitan ng malamig na hangin ng gabi. Narinig niya ang papalakas na ugong ng apoy sa likuran nila at sa malayo, ang papalapit na tunog ng mga sirena. Walang tigil sa pag-ubo si Leonardo, halos masubsob siya sa lupa, kung hindi lang dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng bata sa kanyang braso. Iginiya siya nito palayo sa nasusunog na istruktura, palayo sa panganib. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro para kay Leonardo. Pero ang bata ay tila sanay na sanay sa dilim at sa mga pasikot-sikot ng lugar. Nang sa wakas ay makarating sila sa isang mas bukas na kalsada kung saan nagsisimula. Nang magkumpol ang mga tao, binitawan siya ng bata. Napaluhod si Leonardo. Sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Itinaas niya ang kanyang paningin para magpasalamat, para tanungin ang pangalan ng kanyang anghel de la guardia. Pero wala na ito. Nakita na lang niya ang likod nito, isang maliit na anino na mabilis na naglaho sa nagkakagulong mga tao na parang multo na hindi mo sigurado kung totoo nga bang nakita mo. Sandali! Sigaw niya, pero ang boses niya ay mahina at paos. Huli na ang lahat. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang alaala ng isang pares ng matang hindi natatakot at ang pakiramdam ng isang maliit na kamay na humila sa kanya mula sa bingit ng kamatayan.
Nagising si Leonardo sa puting silid ng isang ospital. Ang amoy ng antiseptic ang pumuno sa hangin. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security, si Marco, na bakas sa muka ang labis na pag-aalala. "Kumusta na po kayo, sir?" tanong ni Marco. Ininda ni Leonardo ang sakit sa kanyang lalamunan. "Ang bata, nasaan ang batang nagligtas sa akin?" Iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig. Nagkibit balikat si Marco. "Sir, walang nakitang bata, ang mga bumbero o pulis. Nang dumating kami, mag-isa na lang kayo sa kalsada, wala nang malay." Kumunot ang noo ni Leonardo. Imposible. Totoo siya. Naramdaman niya ang hawak nito. "Sir, may mas importante po kayong dapat malaman," seryosong sabi ni Marco. Ayon sa investigasyon ng arson unit, hindi aksidente ang nangyari. Tumingin si Leonardo nang diretso kay Marco. Ang lahat ng pagod sa kanyang katawan ay biglang napalitan ng matalas na pokus. Sinadya ang sunog. Pagpapatuloy ni Marco. "Nakalak ang pinto mula sa labas. May gusto kang patahimikin, Sir Leonardo." Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Leonardo, ngunit mabilis itong natabunan ng isang mas matinding damdamin. Hindi ang takot para sa sarili niya, hindi rin ang galit para sa mga taong may gawa nito, kundi ang imahe ng isang batang babae na sumuong sa apoy para sa isang estranghero. Isang batang ngayon ay maaaring nasa panganib dahil sa kanya. Tumingin siya sa bintana sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang paghihiganti para kay Elisa ay hindi na sapat. Ngayon, mayroon ng isang buhay, humihingang dahilan. "Marco," utos niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng awtoridad na hindi matitinag. "Sir, hanapin niyo ang batang yon," mariin niyang sabi, habang ang mga matay nag-aalab na parang baga. "Kahit anong mangyari, hanapin niyo siya. Ngayon din." Mula sa dilim ng isang eskinita, pinanood ni Maya ang lahat. Pinanood niya ang pagdating ng mga bumbero, ang pagsigaw ng mga tao, at ang pag-alis ng ambulansya. Nalula ng lalaking hinila niya palabas mula sa apoy. Isang parte sa kanya ang nagsasabing, tama lang ang ginawa niya. May taong nangailangan ng tulong at tinulungan niya. Pero ang mas malaking parte, ang parte na natutong mabuhay sa kalsada, ay sumisigaw ng isang salita lang, takbo. Kaya tumakbo siya. Bumalik siya sa pamilyar na mundo ng mga pasikot-sikot na daan, kung saan ang bawat anino ay maaaring maging kaibigan o kaaway. Ang ingay ng mga jeep, ang amoy ng usok at piniritong pagkain, ito ang kanyang tahanan. Isang tahanan na hindi kailanman ligtas. Habang naglalakad, kinapa niya ang bukol sa loob ng kanyang damit sa may dibdib. Ang maliit na kwaderno, ang tanging bagay na ninakaw niya mula sa opisina ng direktor sa Bahay Pag-asa bago siya tumakas. Hindi niya ito ninakaw dahil sa halaga. Ninakaw niya ito dahil nakita niya kung gaano ito kahalaga sa direktor, kung paano ito tinititigan ng lalaki na parang ginto. Kinuha niya ito para lang masaktan ng demonyong yon. Bigla, isang alaala ang sumalakay sa kanyang isip. Matigas talaga ang ulo mo, ano? Ang boses na yon, malamig at walang emosyon, ang boses ng direktor. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang likod, ang alaala ng yantok na humahampas sa kanyang balat dahil lang sa nagtanong siya kung nasaan ang mga donasyon na para sa kanila. "Dito, ang tanging karapatan mo ay sumunod. Tandaan mo yan, Maya." Napailing si Maya. Pilit winawaksi ang nakaraan. Hindi na siya babalik doon. Hinding-hindi na. Nagbago ang tibok ng kanyang puso. Isang mabilis at malakas na kabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ito, ang pamilyar na pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa kabilang dulo ng kalye, sa ilalim ng isang umagang-umagang poste ng ilaw, may dalawang lalaking nakatayo.
Hindi sila pulis. Hindi rin sila mukhang taga rito. Nakasuot sila ng mga damit na masyadong malinis para sa lugar na yon at ang paraan ng pagtingin nila sa paligid ay hindi pang usyoso, kundi panghanap. Nang magtama ang kanilang mga mata, alam na ni Maya. Sila yon, mga tao mula sa Bahay Pag-asa. Hindi na siya nag-isip pa. Sa isang iglap, tumalikod siya at tumakbo nang walang lingon-likod. Narinig niya ang mga sigaw sa kanyang likuran, ang yabag ng mga paang humahabol sa kanya. Bata, bumalik ka dito. Pero si Maya ay parang daga na kabisado ang bawat butas at siwang ng kanyang teritoryo. Lumusot siya sa gitna ng mga nag-aantay ng jeep, pumasok sa maingay at masikip na palengke. Ang amoy ng isda at dugo ay sumalubong sa kanya, pero hindi ito naging hadlang. Itinulak niya ang mga karton ng gulay, yumuko sa ilalim ng mga mesang puno ng paninda, at ginamit ang kanyang liit para makalusot sa mga taong hindi man lang namalayan ang kanyang pagdaan. Nang sa wakas, ay maramdaman niyang naiwan na niya ang mga humahabol. Sumuot siya sa isang makipot na daanan sa likod ng bilihan ng karne at nagtago sa likod ng malalaking basurahan. Dito, hinayaan niyang habulin ng kanyang mga baga, ang hangin. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi lang sa pagod, kundi sa takot. Hinahanap pa rin nila siya. At ganito sila kasigasig. Ibig sabihin, ang kwaderno, mas importante pa ito kaysa sa inaakala niya. Nang kumalma na siya, maingat siyang lumabas at naghahanap ng makakain. Ang gutom ay isang halimaw na kailanman ay hindi natutulog. Sa isang tumpok ng basura, sa tabi ng isang karinderya, nakakita siya ng isang supot ng dyaryo. Sa loob, may mga tira-tirang kanin at kaunting adobo. Biyaya mula sa langit. Umupo siya sa isang sulok kung saan walang makakakita sa kanya at sinimulang buksan ang balot. Ngunit bago pa man niya maisubo ang pagkain, isang larawan sa dyaryo ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang formal na litrato ng isang lalaki. Matikas, seryoso ang mukha, at higit sa lahat, pamilyar. Ito ang lalaki. Sa nasusunog na bodega, binasa ni Maya ang mga salitang kaya niyang basahin sa ibabaw ng larawan. Ang pangalan, Leonardo Villanueva, at ang titulo sa ilalim nito, businessman na si Leonardo Villanueva, biktima ng arson. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Isang businessman, isang taong mayaman at makapangyarihan. Hindi niya iniligtas ang isang ordinaryong tao. Ang iniligtas niya ay isang taong kabilang sa mundo ng mga may-ari ng magagarang sasakyan ng malalaking bahay. Ang mundo kung saan kabilang din ang direktor. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay, mas malamig pa kaysa sa kaning hawak niya. Hindi ito maganda. Ang pagligtas sa lalaking ito ay hindi lang basta isang mabuting gawa. Isa itong pagkakamali. Isang pagkakamali na maaring maging dahilan ng kanyang katapusan. Lumipas ang 2 araw na parang isang taon para kay Leonardo. Bawat segundo na nasa loob siya ng opisina niya, isang malawak na espasyo na may tanawin ng buong Makati skyline ay parang isang pagpapahirap. Nakatambak ang mga papeles sa kanyang mesa, may mga meeting siyang kailangang puntahan, pero ang isip niya ay nasa isang lugar lang. Sa isang marungis na batang babae na may matapang na mga mata. Wala pa rin, sir, sabi ni Marco. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Ito na ang pang-6 na beses na sinabi niya iyon sa loob ng 48 oras. Nagtanong na kami sa lahat ng vendors, sa mga street sweeper, pati sa mga pulis sa lugar na yon. Parang bulalang daw na naglaho ang bata. Hinilot ni Leonardo ang kanyang sentido. Paanong ang lahat ng kanyang pera, koneksyon, at impluwensya ay walang magawa para hanapin ang isang maliit na bata. Imposible, Marco. Hindi pwedeng walang nakakita. Doblehin niyo ang bayad sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon. Masusunod po, sir. Nang makaalis si Marco, tumunog ang telepono ni Leonardo.
Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Si Ricardo de Villa, abogado ng kanilang pamilya at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Para na niya itong pangalawang ama. Leo, kumusta ka na? Narinig ko ang nangyari. Diyos ko anak, nag-alala ako ng husto. Sabi ng pamilyar na boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Okay lang ako, Tito Ricardo. Gasgas lang, sagot ni Leonardo, kahit na alam niyang hindi lang iyon gasgas. Sino sa tingin mo ang may gawa nito? May ideya ka ba? Nagbuntong hininga si Leonardo. Ang sindikato. Sigurado akong sila to. Masyado na tayong nalalapit sa kanila. Narinig niya ang pagtikhim ni Ricardo. Mag-iingat ka, Leo. Baka mas malalim pa ang lungga ng mga ahas na ito kaysa sa inaakala natin. Huwag kang magpapadalos-dalos. Hayaan mong ang batas ang umusig sa kanila. Minsan, mabagal ang batas, Tito. Alam ko, pero ito ang tamang paraan. Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Kahit ano. Paalala ni Ricardo bago ibaba ang tawag. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ni Leonardo. Pero hindi nawala ang determinasyon niya. Kung ayaw magpakita ng bata, siya mismo ang pupunta sa lugar kung saan ito maaaring nagmula. May isang pangalan sa listahan ng mga organisasyong iniimbestigahan ng kanyang foundation. Isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga testimonya ng mga batang nailigtas nila noon. Bahay Pag-asa. Isang ampunan na may reputasyong malinis pero may mga bulong-bulungang ito raw ay isang fasad para sa child labor. Kinahapunan, nagpanggap si Leonardo bilang isang potensyal na donor at nagtungo sa Bahay Pag-asa. Mula sa labas, mukha itong perpekto, bagong pintura, malinis na hardin at isang malaking tarpaulin ng mga nakangiting bata. Ngunit nang pumasok siya, isang kakaibang lamig ang kanyang naramdaman. Sinalubong siya ng isang lalaking nakangiti ng malapad. Ang direktor na si Mr. Reyes. Ngunit ang nangiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang lugar ay sobrang tahimik para sa isang lugar na puno ng bata. At ang mga bata, nakaupo sila ng maayos sa isang silid, nagbabasa ng libro. Pero ang mga mata nila'y blanko. Parang mga manika na walang buhay, walang naglalaro, walang nagtatawanan. Nang ilagay ng direktor ang kamay nito sa balikat ng isang batang lalaki, napansin ni Leonardo ang bahagyang panginginig ng bata. Doon niya nalaman. Tama ang kanyang hinala. Ang lugar na ito ay isang kulungan, hindi isang kanlungan. Nagpaalam siya ng magalang, dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Habang pabalik siya sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone, si Marco. Sir, sabi nito, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, may bahid ng pagkasabik sa boses ng kanyang security head. Ano yon, Marco? May nagbigay ng tip. Isang matandang nagtitinda ng sigarilyo. Nakita raw niya ang batang babae na tumutugma sa description ninyo. Napatigil sa paglalakad si Leonardo. Nasaan siya? Sir, natagpuan na namin siya. Nasa Tondo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leonardo. Send me the location. Papunta na ako. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. Ang pag-asa ay muling sumisibol sa kanyang puso. Malapit na. Mahahanap na niya ito. Matutulungan na niya ito. Ngunit pagdating niya sa address na ibinigay, isang magulo at masikip na lugar sa puso ng Tondo, ang pag-asa ay biglang napalitan ng takot. Sa dulo ng isang makipot na iskinita, nakita niya ito. Si Maya, ang bata, mula sa nasusunog na bodega. Ngunit hindi ito nag-iisa. Nakasandal siya sa pader, tila isang pusang na corner. At sa harap niya, humaharang sa kanyang daraanan, ay ang 2 lalaking nakita ni Leonardo na nagbabantay sa labas ng Bahay Pag-asa kanina. Nanigas sa kinatatayuan si Maya. Ang 2 lalaki ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanilang mga ngiti ay parang sa mga asong gubat
na nakakita ng isang sugatang kuneho. "Ayan ka lang pala, Maya," sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay may halong panunuya. "Pinahirapan mo kami ng husto sa paghahanap sa'yo. Gusto ka lang daw kausapin ng direktor." Direktor. Ang salitang iyon ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Alam niya kung anong ibig sabihin ng pakikipag-usap na yon. Ang ibig sabihin yon ay ang madilim na silid sa likod ng kusina, ang amoy ng luma at nabubulok na kahoy, at ang sakit. "Hindi ako sasama sa inyo," mariin niyang sabi, kahit na ang boses niya ay nanginginig. Humakbang ang lalaki at mabilis na hinablot ang kanyang braso. "Wala kang pagpipilian, bata." Sumigaw si Maya at nagpumiglas. Sinipa ang binti ng lalaki ng buong lakas. Napamura ito sa sakit at bahagyang lumuwag ang hawak. Iyon na ang pagkakataong hinihintay niya. Tumakbo siya, ngunit wala siyang mapupuntahan. Ang eskinita ay walang ibang labasan. Bago pa man siya makalayo, nahablot na ulit siya ng kasama nito. At sa sandaling iyon, nang akala niya ay katapusan na niya, isang malakas at may awtoridad na boses ang pumuno sa buong eskinita. "Bitiwan niyo siya." Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo sa bukana ng eskinita ang lalaking iniligtas niya mula sa apoy. Si Leonardo Villanueva. Ang mamahalin nitong suit ay napalitan na ng simpleng damit. Ngunit ang tindig nito ay hindi maipagkakaila. Makapangyarihan. At sa likod nito, dalawa pang malalaking lalaki, kabilang na si Marco, ang tahimik na lumitaw. Natawa ang lalaking may hawak kay Maya. "Sino ka ba para utusan kami? Trabaho lang to." Hindi sumagot si Leonardo. Isang senyas lang mula sa kanyang kamay, at si Marco at ang kasama nito ay kumilos ng napakabilis. Sa loob lang ng ilang segundo, ang dalawang lalaki ay napasandal na sa pader. Ang kanilang mga braso ay nakapilipit sa likod. Walang gulo, walang ingay, propesyonal, at nakakakilabot. Nabitawan si Maya sa gitna ng komosyon. Napaupo siya sa lupa, nanginginig, habang pinapanood ang lahat. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Leonardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi maintindihan ni Maya. Hindi ito galit, hindi rin awa. Tinaas ni Leonardo ang kanyang mga kamay na parang nagpapakita na wala siyang masamang intensyon. "Okay ka lang ba?" Mahinahon niyang tanong. Sa halip na sumagot, umatras si Maya. Gumapang palayo na parang isang nasugatang hayop. "Huwag kang lumapit," banta niya. Napatigil si Leonardo. "Hindi kita sasaktan," sabi niya. Ang boses ay mas malumanay pa. "Gusto lang kitang tulungan. Ako yung niligtas mo sa sunog." Alam ni Maya kung sino siya. At yun mismo ang problema. Ang mga taong katulad niya, mayaman, makapangyarihan, sila ang pinakadelikado sa lahat. "Hindi ko kailangan ng tulong mo," sigaw niya. Ang takot ay napalitan ng tapang na isinilang mula sa desperasyon. Itinuro niya ang mga tauhan ni Leonardo. "Lahat kayo pare-pareho lang. Gagamitin niyo lang ako." Nakita ni Maya ang pagbabago sa mukha ni Leonardo. Isang kislap ng sakit o marahil ay pagkabigla. Tumingin ito kay Marco. "Marco, umatras kayo. Iwanan niyo kami." Nag-atubili si Marco, ngunit sa isang tingin lang mula kay Leonardo, sumunod ito. Lumayo sila, nag-iwan ng malaking espasyo sa pagitan nila at ng dalawa. Ngayon, si Leonardo na lang ang nakatayo sa harap ni Maya, mag-isa. Walang mga bantay. Itinikluhod niya ang isang tuhod sa lupa para maging kapantay niya ito. "Wala akong balak na gamitin ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay tapat at seryoso. "May utang na loob ako sa'yo. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Ang mga lalaking iyon, hahanapin ka nila ulit. Hindi ka ligtas dito. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng isang lugar na ligtas." Ligtas! Narinig na ni Maya ang salitang iyon noon. Iyon din ang sinabi ng direktor ng Bahay Pag-asa
Noong una siyang dalhin doon, isa itong kasinungalingan. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mata ni Leonardo, wala siyang makitang panlilinlang. Ang nakita niya lang ay isang malalim na lungkot at isang determinasyon na hindi niya maipaliwanag. Nasa isang sangandaan si Maya. Manatili sa kalsada kung saan siguradong babalikan siya ng mga tauhan ng direktor o sumama sa estrangherong ito na nag-aalok ng isang pangakong maaring isa lang ding bitag. Sa huli, ang pagod at desperasyon ang nanaig. Wala na siyang lakas para tumakbo pa. Dahan-dahan, tumango siya, ngunit ang mga mata niya ay inanatiling mailap at puno ng pagdududa. Sasama ako sa kanya. Pero sa isip niya, may isang pangako siyang binitawan sa sarili. Sa unang pagkakataon na makuha ko, tatakas ako. Ang biyahe pabalik sa mansyon ni Leonardo ang pinakatahimik na biyaheng naranasan niya sa buong buhay niya. Nakaupo si Maya sa kabilang dulo ng maluwag na leather seat sa likod, nakasandal sa pinto na parang handang tumalon anumang oras. Hindi ito nagsasalita. Hindi rin ito tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatutok lang sa bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga ilaw ng syudad na parang isang hayop na dinala sa isang lugar na hindi nito kilala. Sinubukan ni Leonardo na magsalita. Hindi ka dapat mag-alala. Walang mananakit sa'yo sa pupuntahan natin. Isang bahagyang paggalaw lang ng balikat ang isinagot nito. Napabuntong hininga na lang si Leonardo at sumandal na rin. Ano ba ang inaasahan niya? Nabigla na lang siyang magpapasalamat at ngingiti? Siya na isang bilyonaryo ay sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya sa pamamagitan ng pera o utos. Ngayon, sa harap ng isang batang wala pang 10 taong gulang, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Pagdating nila, sa dambuhalang gate ng kanyang mansyon sa Forbes Park, nakita ni Leonardo ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Mayanong. Ang bahay na para sa kanya ay isang normal na tirahan, para sa bata ay tila isang palasyo mula sa ibang mundo. Halika na, sabi niya nang pagbuksan sila ng pinto ng isang kasambahay. Pumasok si Maya. Bawat hakbang ay maingat at nag-aalinlangan. Pinagmasdan niya ang matataas na kisame, ang nagniningning na chandelier, ang mga painting sa pader. Ngunit hindi ito ang tingin ng isang namamangha. Ito ang tingin ng isang taong sinusuri ang bawat sulok, naghahanap ng posibleng lagusan para makatakas. Inihatid siya ni Leonardo sa isang guest room na mas malaki pa marahil sa buong palapag ng Bahay Pag-asa. May malambot na kama, sariling banyo, at bintanang may tanawin ng hardin. Dito ka muna magpapahinga, sabi ni Leonardo. May mga damit dyan sa aparador. Maligo ka kung gusto mo. Babalik ako para sa hapunan. Tumango lang ang bata. Ngunit ng gabing iyon, sa oras ng hapunan, halos hindi nito ginalaw ang pagkain sa kanyang plato. Isang pagkaing siguradong hindi pa nito natitikman kailanman. Tahimik lang itong nakaupo. Habang si Leonardo naman ay hindi alam kung paano sisimulan ang isang pag-uusap. Kinabukasan, ganoon ulit. At sa susunod na araw, si Maya ay parang isang anino sa loob ng malaking bahay. Nandoon siya, pero parang wala. Nagsimulang mainis si Leonardo, hindi sa bata, kundi sa sarili niya. Nailigtas niya ito mula sa mga humahabol dito, pero hindi niya ito mailigtas mula sa mga pader na itinayo nito sa paligid ng puso nito. Sa ikatlong gabi, hindi na niya natiis. Pagkatapos ng isa na namang tahimik na hapunan, nakita niyang wala si Maya sa kwarto nito. Isang biglaang kaba ang kanyang naramdaman. Hinanap siya ng kanyang mga tauhan sa buong kabahayan. Natagpuan siya ni Marco sa likod bahay, sa pinakamadilim na sulok ng hardin. Inaakyat ni Maya ang mataas na pader na nakapalibot sa buong property. Hindi sumigaw si Leonardo. Hindi siya nagalit. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang maramdaman ni Maya ang kanyang presensya,
Natigilan ito sa pag-akyat. Ang maliit na katawan ay nanigas sa takot. Sa halip na pagalitan ito, isang malalim na pagod at lungkot ang naramdaman ni Leonardo. Hindi ito kulungan, Maya, sabi niya. Ang boses ay mahina at halos pabulong na. Isa itong ligtas na lugar. Tumingin sa kanya si Maya mula sa pader. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Maraming taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Leonardo, hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ito. May isa ring batang babae na gusto kong ilagay sa isang ligtas na lugar. Pero, huli na ako. Ang alaala ni Eliza ay sumariwa na parang isang sariwang sugat. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Dahan-dahang bumaba mula sa pader si Maya. Hindi ito nagsalita. Pero sa unang pagkakataon, hindi ito umiwas ng tingin. Nang akala ni Leonardo ay may maliit na pagbabago ng magaganap, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa tarangkahan ng hardin. Leo, narito ka lang pala. Si Ricardo de Villa nakangiti habang papalapit sa kanila. Nag-aalala ako kaya dumaan ako para kamustahin ka. At sino itong... Natigil sa pagsasalita si Ricardo nang mapatingin kay Maya. Ang ngiti niya ay nanatili, ngunit ang mga mata niya ay bahagyang nanliit. Ngunit hindi ang reaksyon ni Ricardo ang nakapagpatigil sa mundo ni Leonardo, kundi ang reaksyon ni Maya. Biglang namutla ang mukha ng bata na parang nakakita ng pinakakakilakilabot na multo. Ang hawak nitong baso ng tubig na iniabot ng isang katulong kanina ay biglang nahulog mula sa nanginginig niyang kamay at nabasag sa sahig. At sa mga mata ni Maya, kitang-kita ni Leonardo ang isang bagay na mas malalim pa sa pagdududa, purong-purong takot, ang tawa niya. Iyon ang unang naalala ni Maya, ang tawa ng lalaking yon, si Ricardo de Villa. Hindi niya ito narinig ng madalas sa Bahay Pag-asa, pero sa iilang beses na bumisita ito doon, ang tawa nito, habang kausap ang direktor sa loob ng opisina, ay tumatatak sa isip niya. Isang tawang malamig at mapangkontrol, hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking ito, ang Tito Ricardo ni Leonardo, ay kasama nila, kasama ng mga demonyo. Naku, pasensya na, sabi ni Ricardo, nagpapanggap na nag-aalala sa nabasag na baso. Natakot ba kita, Ineng? Umiling si Maya, pero ang katawan niya ay hindi sumusunod. Umatras siya ng isang hakbang na palapit kay Leonardo na parang naghahanap ng panandaliang kalasag. Siya si Maya, Tito, paliwanag ni Leonardo. Ang batang nagligtas sa akin. Talaga? Tumingin si Ricardo kay Maya at sa isang saglit nakita ni Maya ang pagkawala ng pekeng ngiti nito. Ang mga mata nito ay matalas, sinusuri siya na parang tinitimbang kung gaano siya kalaking problema. Isang napakatapang na bata. Dapat lang na alagaan mo siya, Leo. Tiyakin mong ligtas siya. Ang salitang ligtas mula sa bibig ng lalaking yun ay parang lason. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakakakilakilabot na naranasan ni Maya. Mas masahol pa sa pagkain ng panis na kanin sa lansangan. Pinilit siyang paupuin ni Leonardo sa mahabang mesa kasama nila. Sa bawat subo, nararamdaman niya ang mga mata ni Ricardo na nakatitig sa kanya. Napakaswerte mo, Maya, sabi ni Ricardo sa gitna ng kanilang pagkain. Napakabuting tao nitong si Leo. Gagawin niya ang lahat para sa mga taong mahalaga sa kanya. Ang mga salitang yon ay parang isang babala. Pagkatapos ng hapunan, nakita ni Maya ang pagkakataon. Habang nag-uusap sa library ang dalawang lalaki, lumapit siya sa kusina kung saan naroon si Marco, ang security head na mukhang seryoso, pero hindi kasing sama ng iba. Sinubukan ni Maya na magsalita, pero paano niya ipapaliwanag? Yung bisita, simula niya nanginginig ang boses. Tumingin sa kanya si Marco. Si Sir Ricardo, anong problema sa kanya? Masama siya. Iyon lang ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Kumunot ang noo ni Marco, hindi dahil sa galit,
kundi sa pagkalito. Bata, matagal nang kaibigan ng pamilya Villanueva, si Sir Ricardo. Imposible yang sinasabi mo. Bigo, bumalik si Maya sa kanyang silid. Walang maniniwala sa kanya. Para sa kanila, siya lang ay isang batang lansangan na may sira sa isip. Kinabukasan, lumala ang lahat. May isang insidente na nangyari. Isang maliit na pagsabog sa poste ng kuryente sa labas ng mansyon na nagdulot ng panandaliang brownout. Walang nasaktan, pero sapat na yon para magdulot ng panik. Kinagabihan, narinig ni Maya ang pagtatalo nina Leonardo at Ricardo. Sinabi ko na sa'yo, Leo, may nag-leak ng impormasyon na nandito ang bata. Giit ni Ricardo. Paano nila nalaman ang tungkol sa poste na yan? Iyan ang weakest point ng security mo. Tanging ang mga pinakamalapit sa'yo ang nakakaalam niyan. Narinig ni Maya ang boses ni Leonardo, puno ng pagdududa. Sino? Si Marco. Hindi ko sinasabi. Pero sino pa ba ang may access to sa lahat ng security plans mo? Isipin mo, Leo. Baka may nag-alok sa kanya ng mas malaking halaga. Kinabukasan ipinatawag ni Leonardo si Marco sa kanyang opisina. Nakatayo si Maya sa may siwang ng pinto, nakikinig. Marco, kailangan mong magbakasyon muna. Narinig niyang sabi ni Leonardo. Ang boses ay mabigat. Pero sir, wala akong ginagawang masama. Pinagkakatiwalaan niyo po ako. Pagtatanggol ni Marco. Yun na nga, Marco. Pinagkakatiwalaan kita. Kaya masakit to. Pero kailangan kong gawin to para sa kaligtasan ng lahat. Nang lumabas si Marco mula sa opisina, ang mukha nito ay puno ng sakit at pagkabigo. Nagtama ang kanilang mga mata at nakita ni Maya ang tanong sa mga mata nito. Bakit? Alam ni Maya ang sagot. Ito ay gawa ni Ricardo. Isang perpektong plano para tanggalin ang taong pinakatapat kay Leonardo para mas lalo siyang maging vulnerable. Nang gabing iyon, tinangka ni Maya na kausapin si Leonardo sa huling pagkakataon. Naabutan niya ito sa library, nakatingin sa labas ng bintana. Siya, sabi ni Maya, tinuturo ang isang larawan sa mesa kung saan magkatabi si Leonardo at Ricardo. Masama siya. Lumingon si Leonardo, ang muka ay pagod na pagod. Lumuhod ito sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga balikat. Huwag kang mag-alala, Maya. Kaibigan siya ng pamilya. Hindi niya tayo sasaktan. Ang mga salitang iyon, na dapat sana'y magbibigay ng kapanatagan, ang siyang tuluyang bumasag sa mumunting tiwala na nagsisimula nang mabuo sa puso ni Maya. Tumingala siya kay Leonardo at ang nakita nito sa kanyang mga mata ay hindi na takot. Ito ay pagkasuklam dahil sa sandaling iyon, naintindihan ni Maya na ang kabaitan ni Leonardo ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan at ang kahinaang iyon ang magiging dahilan ng kanilang kapahamakan. Pinagsisihan ni Leonardo ang paraan ng pakikitungo niya kay Maya. Habang nakatayo siya sa library ng gabing iyon, matagal matapos umalis ang bata, ang imahe ng pagkasuklam sa mga mata nito ay parang mainit na bakal na itinarak sa kanyang dibdib. Pinaniwalaan niya si Ricardo. Ipinagkanulo niya ang tiwala ng isang bata na sa kabila ng lahat ay naghahanap lang ng dahilan para maniwala ulit. Kinabukasan, determinado siyang itama ang lahat. Kakausapin niya si Maya. Pakikinggan niya ito at sisimulan niyang imbestigahan si Ricardo sa sarili niyang paraan kahit gaano pa ito kasakit. Ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon. Bigla, isang malakas at sunod-sunod na katok ang yumanig sa dambuhalang pinto ng kanyang mansyon. Sinundan niyo ng sigaw mula sa labas. Pulis! Buksan niyo ang pinto! May search warrant kami! Nagmadaling bumaba si Leonardo. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Sinalubong siya ng kanyang mga kasambahay na namumutla sa takot. Bago pa man siya makarating sa pinto, bumukas ito at isang grupo ng mga unipormadong pulis ang pumasok na parang isang alon. Anong kalokohan to? Galit na tanong ni Leonardo. Isang opisyal ang humarap sa kanya
at iniharap ang isang papel. Mr. Leonardo Villanueva, iniimbitahan ka namin sa presinto. May mga katanungan kami para sa iyo kaugnay ng kasong kidnapping at illegal detention of a minor. Hindi maintindihan ni Leonardo. Kidnapping? Sinong minor? Ang batang babae na itinago mo di umano sa bahay na ito. Sagot ng opisyal, ang mga matay malamig. At sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng kanyang baga. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay mga gawa-gawang testimonya mula sa nag-aalalang mga staff ng Bahay Pag-asa na nagsasabing sa pilitan niyang kinuha ang bata. May mga detalye doon, mga salitang siya at si Ricardo lang ang nakakaalam. Binaluktot para magmukha siyang isang halimaw. Huwag kang mag-alala, Maya. Kaibigan siya ng pamilya. Ang sarili niyang mga salita ay bumalik sa kanya na parang isang sumpa. Isang pangalan lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Ricardo. Nagsimulang maghalughog ang mga pulis sa buong bahay. Nagsisigawan. Nagbubukas ng mga pinto. Isang ganap na kaguluhan. Nasaan si Maya? Sigaw ni Leonardo, nagpupumiglas sa mga pulis na nakahawak sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng bata. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ito. Nakatayo si Maya sa may hagdanan, nanlalaki ang mga mata sa takot, yakap-yakap ang sarili. Sa parehong sandali, isang pinto sa gilid mula sa kusina ang bumukas. Dalawang lalaking hindi naka-uniforme ang mabilis na pumasok. Hindi sila pulis. Sila ang mga tauhan ni Ricardo. Bago pa man makasigaw si Leonardo, bago pa man makakilos ang sinuman, sinunggaban ng mga lalaki si Maya. Tinakpan ang kanyang bibig at kinaladkad siya palabas. Maya! Isang sigaw na puno ng galit at desperasyon ang kumawala mula sa lalamunan ni Leonardo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Tumakbo siya palabas, huli na ang lahat. Nakita niya ang isang itim, walang plakang van na mabilis na humarurot palayo sa gate ng kanyang mansyon. Habulin niyo! Sigaw niya sa mga pulis. Kinidnap siya. Ngunit ang opisyal ay umiling lang. Sir, pasensya na po, pero kailangan niyo pong sumama sa amin. Mga tanga! Hindi ako ang kalaban! Nagngangalit na sigaw ni Leonardo. Ang kanyang boses ay nababasag na. Sinubukan niyang magpumiglas ulit pero mas hinigpitan lang nila ang hawak sa kanya. Pinanood niya ang paglayo ng van hanggang sa maging isa na lang itong tuldok sa malayo. Nawala na ito. Nawala na si Maya. Isang malamig na metal ang pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pag-click ng posas ay ang pinakamatunog na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Nakatayo, si Leonardo Villanueva, sa harap ng sarili niyang mansyon, nakaposas, habang ang kanyang tahanan ay nilalapastangan. Nawala sa kanya ang kanyang kalayaan, ang kanyang reputasyon, at ang tanging taong nagsimula nang maging mas mahalaga pa kaysa sa sarili niyang buhay. Ang interrogation room ay maliit, malamig, at amoy luma. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakaupo si Leonardo sa isang upuang metal. Ang mga posas ay tinanggal na, ngunit ang pakiramdam nito ay nananatili pa rin sa kanyang mga pulso. Sa harap niya, dalawang detective ang paulit-ulit na nagtatanong ng mga bagay na alam niyang itinanim lahat ni Ricardo sa isip nila. Saan mo dinala ang bata, Mr. Villanueva? Bakit mo siya itinago? May kinalaman ba ito sa iyong foundation? Hindi sumasagot si Leonardo. Nanatili siyang tahimik. Alam niyang anumang sabihin niya ay gagamitin laban sa kanya. Ang kanyang isip ay hindi nasa silid na yon. Lumilipad ito. Sinusubukang alamin kung nasaan si Maya, kung ano ang ginagawa sa kanya. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang pagtorture. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok ang kanyang abogado. Pagkatapos ng isang maikling pag-uusap, iniwan silang dalawa. Leo, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ng abogado. Kilala kita.
Hindi mo ito magagawa. Isang bitag. Maikling sagot ni Leonardo. Isang malaking bitag na inilatag ng taong pinagkatiwalaan ko ng husto. Sino? Tumingin si Leonardo sa mata ng kanyang abogado. Isang taong matagal na rin niyang kasama. Mayroon akong isang tawag, tama? Tumango ang abogado. Ibigay mo ang cellphone mo, utos ni Leonardo. May kailangan akong tawagan. Nag-aalangan man, ibinigay ng abogado ang telepono. Nag-dial si Leonardo ng isang numero na sa ulado niya. Pagkatapos ng 2 ring, isang pamilyar na boses ang sumagot, halatang nag-aalala. Hello? Marco? Sabi ni Leonardo, at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, gumaan ng kaunti ang kanyang dibdib. Sir, napanood ko sa balita. Sir, ayos lang po ba kayo? Nasaan po kayo? Sunod-sunod na tanong ni Marco. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Leonardo. Isang paghingang puno ng pagsisisi. Marco, patawarin mo ako. Natahimik si Marco sa kabilang linya. Nagkamali ako. Pagpapatuloy ni Leonardo, ang boses ay mababa at puno ng emosyon. Dapat nakinig ako sa'yo. Dapat pinagkatiwalaan kita. Si Ricardo, siya ang may pakana ng lahat. Nasa kanya ang bata. Narinig ni Leonardo ang pagtikhim ni Marco. Isang tunog ng galit na pinipigilan. Alam ko, sir, mula pa lang noong una, iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Marco, kailangan ko ng tulong mo. Sabi ni Leonardo, ibinababa ang lahat ng kanyang pride. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan ngayon. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Hindi nagatubili si Marco. Ano ang kailangan niyong gawin ko, sir? Sabihin niyo lang. Yung van, sabi ni Leonardo. Pilit inaalala ang bawat detalye. Itim. Walang plaka. Pero may maliit na sticker ng isang agila sa likurang bintana. Kailangan nating malaman kung saan ito nagpunta. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Bayaran mo kung sino ang kailangang bayaran. Gawin mo ang lahat. Masusunod, sir. At Marco, dagdag ni Leonardo, mag-iingat ka. Alam ni Ricardo na matalino ka. Ituturing kanyang isang malaking banta. Huwag po kayong mag-alala para sa akin, sir. Ang mahalaga, mahanap natin ang bata. Pagkatapos ng tawag, ibinalik ni Leonardo ang telepono. Umupo siyang muli, ngunit ngayon, may kakaibang apoy na sa kanyang mga mata. Wala na ang pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Napalitan ito ng isang malamig at matalas na determinasyon. Wala na sa kanya ang kanyang pera at kapangyarihan. Nakakulong siya sa isang silid. Ngunit meron siyang isang bagay na hindi makukuha ni Ricardo. Ang katapatan ng isang taong minsan na niyang tinalikuran. Habang nakaupo sa dilim ng selda, pagkatapos ng interogasyon, ipinikit ni Leonardo ang kanyang mga mata. Hindi na ang imahe ni Eliza ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Maya. Ang kanyang tapang, ang kanyang pagdududa, at ang huli niyang tingin na puno ng pagkasuklam. Patawarin mo ako, Maya, sabi niya sa kanyang isip. Hindi ako susuko, hahanapin kita. Ilang oras ang lumipas. Ang pinto ng kanyang selda ay bumukas. Ang kanyang abogado. May piyansa na, sabi nito. Maaari ka nang umuwi pansamantala. Ngunit bago pa man makatayo si Leonardo, may isa pang sinabi ang abogado habang tinitingnan ang cellphone nito. Tumawag si Marco. May ibinulong siya sa akin. Isang mensahe para sa'yo. Tumingin si Leonardo ng diretso. Alam na raw niya kung saan nila dinala ang bata. Sabi ng abogado. Sa lumang daungan. Ang parehong lugar. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang amoy ng kalawang at dagat at nabubulok na kahoy, pamilyar ang amoy na ito. Dito nagsimula ang lahat. Itinulak siya papasok sa parehong bodega kung saan niya iniligtas si Leonardo. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang bumbilyang nakabitin sa gitna, umuugoy-ugoy at nagbibigay buhay sa mga anino sa paligid.
Nakaupo sa isang silyang plastik sa gitna ng silid si Ricardo de Villa. Hindi na siya nakangiti. Ang mukha niya ay seryoso at walang pasensya. Sa tabi niya, nakatayo ang direktor mula sa Bahay Pag-asa, nanginginig sa takot. "Saan mo itinago?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay kalmado pero may bigat na parang bato. Hindi umimik si Maya. Niyakap niya ang sarili, pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. "Napakasimple lang ng tanong ko, bata," sabi ni Ricardo. Tumatayo at dahan-dahang lumalapit. "Ang kwaderno, ibigay mo sa akin at baka sakaling mabuhay ka pa." Napatingin si Maya sa direktor at nakita niya ang purong takot sa mga mata nito. Takot, hindi para sa kanya, kundi takot sa lalaking nasa harap nila ngayon. Ngayon niya naintindihan, ang direktor ay isa lang ding utusan. Ang tunay na halimaw ay itong si Ricardo. "Wala sa akin," mahinang sagot ni Maya. Isang kasinungalingan, pero iyon lang ang sandata niya. Ngumi-ngumisi si Ricardo. "Huwag mo akong gawing tanga." Kinuha nito ang isang piraso ng yero mula sa sahig at hinampas ito ng malakas sa isang metal na drum. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong bodega na nagpatalon sa puso ni Maya. "Alam kong nasa'yo. Ang tanong ay kung gaano katagal mo kayang magmatigas." Tumingin si Ricardo sa paligid ng bodega. Dito sa lugar na to dapat namatay si Leonardo. Isang perpektong plano, pero sinira mo. Isang maliit, maruming daga ang sumira sa perpekto kong plano. Habang nagsasalita si Ricardo, ang mga mata ni Maya ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin siya sa mga numero at letra na nakasulat sa gilid ng mga container na nakatambak sa isang sulok. Mga numero ng container. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga gabi sa Bahay Pag-asa na pinipilit siyang linisin ang opisina ng direktor. Ang mga sandaling nakikita niya ang kwaderno na nakabukas sa mesa nito. Ang mga listahan ng mga numero at petsa. Hindi yun mga code. Hindi yun mga pangalan. Iyon ay mga numero ng container at mga petsa ng pagpapadala. Ngayon niya lang naunawaan. Ang kwaderno ay talaan ng kanilang mga ilegal na operasyon. Napatingin siya sa isang particular na container. Ang numero nito, TR8844. Ang numerong yon. Nakita na niya yon sa kwaderno ng paulit-ulit. Dahan-dahan, bulong ni Marco. Nakadapa sila sa bubong ng paisang katabing gusali, tinatanaw ang bodega. Madilim ang paligid, tanging ang buwan at ang mga ilaw mula sa malalayong barko ang nagsisilbing liwanag. Dalawa sa labas, malamang may 2 o 3 pa sa loob, kasama si Ricardo. Ulat ni Marco habang tinitingnan ang lugar gamit ang isang night vision monocular. "Sir, delikado to. Tawagin na natin ang mga pulis." "Walang tiwala ang mga pulis sa akin, Marco. Sasabihin lang nilang isa na naman itong gawa-gawa ko." Sagot ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bodega. "Kailangan nating makuha ang bata. Iyon ang pinakamahalaga." Nasa loob si Maya. Nararamdaman niya. At bawat segundo na naroon ito, kasama ni Ricardo, ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. "May isa pang daanan sa likod," sabi ni Leonardo. Naaalala ang siwang kung saan siya inilabas ni Maya. "Doon tayo dadaan. Kailangan nating sorpresahin sila." Bumaba sila ng tahimik. Sa tulong ng kadiliman, nagawa nilang iwasan ang mga bantay sa labas. Natagpuan nila ang siwang sa pader. Medyo nakabukas pa ito, na parang isang paanyaya. Nang marahan niyang itulak ito, naririnig niya ang boses mula sa loob. Ang boses ni Ricardo, puno ng pagbabanta. At ang puso ni Leonardo ay halos tumigil sa pagtibok. Buhay pa siya. "Huling pagkakataon," sabi ni Ricardo. Itinutok ang matalim na dulo ng yero sa leeg ni Maya. "Nasaan ang kwaderno?" Alam ni Maya na wala na siyang oras
Alam niyang hindi siya palalabasing buhay dito. Sa isang huling pagsabog ng katapangan, ginawa niya ang tanging bagay na naiisip niya. Sumigaw siya, ngunit hindi isang sigaw ng takot. Sumigaw siya ng mga numero. TR-884, ang container! TR-884. Nagulat si Ricardo sa kanyang isinigaw. Maging ang direktor ay napatingin sa container na tinutukoy ni Maya. Sa pagkalitong yon, itinulak ni Maya si Ricardo ng buong lakas at tumakbo. Sa parehong sandali, ang siwang sa pader ay bumukas ng malakas at si Leonardo at Marco ay pumasok. Naging isang ganap na kaguluhan ang lahat. Sumugod si Marco sa direktor. Si Ricardo, na mabilis na nakabawi, ay hinablot ulit si Maya at ginawa siyang panangga. "Huwag kang lalapit, Villanueva!" Sigaw ni Ricardo. Idinidiin ang yero sa leeg ng bata. "Bitiwan mo siya, Ricardo!" Sigaw ni Leonardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. "Tapos na ang laro mo." "Hindi pa," tumawa si Ricardo. "Hanggat hawak ko ang batang ito, hindi pa tapos ang lahat." Habang nagsisigawan sila, isang tunog ang narinig mula sa labas. Isang tunog na hindi nila inaasahan. Ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis. Napalingon si Ricardo sa pinto, nagulat. Sa saglit na pagkawala niya ng focus, iyon na ang pagkakataong ginamit ni Leonardo. Sumugod siya. Hindi niya ininda ang panganib. Ang tanging nakikita niya ay si Maya. Itinulak niya si Ricardo palayo kay Maya. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Nagpalitan ng suntok. Bigla, isang malakas na tunog ang pumunit sa hangin. Bang! Isang putok ng baril. Natahimik ang buong bodega. Ang tanging maririnig ay ang alingaw-ngaw ng putok ng baril at ang papalakas na tunog ng mga sirena. Dahan-dahang napatingin si Leonardo sa kanyang dibdib. Inaasahan ang pinakamasama. Ngunit wala siyang naramdamang sakit. Nang tumingin siya sa harap, nakita niya si Ricardo na nakaluhod sa sahig. Ang mga matay ng lalaki sa gulat. Hawak ang kanyang balikat na ngayon ay dumudugo na. Sa likod ni Ricardo, nakatayo si Marco. Hawak ang isang baril na umuusok pa. Ang mukha ay seryoso at determinado. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, bumukas ng malakas ang pinto ng bodega at pumasok ang mga pulis. Nakatutok ang kanilang mga armas. "Baba ang mga armas!" Sigaw ng hepe ng mga pulis. Itinaas ni Marco ang kanyang mga kamay matapos ilapag ang baril. Si Ricardo naman ay napahiga na sa sahig, daing ng daing sa sakit. Binaliwala ni Leonardo ang lahat ng yon. Ang tanging hinanap ng kanyang mga mata ay si Maya. Nakita niya ito sa isang sulok, nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod at nanginginig. Tumakbo siya palapit dito. Hindi niya ito hinawakan. Lumuhod lang siya sa harap nito. "Maya," tawag niya. Ang boses ay malumanay. "Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan?" Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Ngunit sa ilalim ng takot, mayroong isang bagong emosyon na kumikislap. Tumingin siya kay Leonardo sa mga sugat at galos nito sa marumi nitong damit. Dumating siya, tinupad niya ang isang pangakong hindi naman niya binitawan. "Yung kwaderno," nauutal na sabi ni Maya. Kinakapa ang loob ng kanyang damit. Inilabas niya ang maliit at lukot-lukot na kwaderno at iniabot ito kay Leonardo. "Nandito." Kinuha yon ni Leonardo. Ang huling piraso, ang ebidensyang magpapatunay sa lahat. Makalipas ang ilang araw, nagliwanag ang lahat. Ang kwaderno na hawak ni Maya, kasama ang mga ebidensyang nakatago sa container TR-1814, ay sapat na para idiin hindi lang si Ricardo at ang direktor, kundi ang buong sindikato na matagal nang pinagtatrabahuhan ng foundation ni Leonardo. Nalaman ng lahat ang katotohanan. Si Ricardo de Villa, isang respetadong abogado, ang siyang utak sa likod ng lahat. Ginagamit ang foundation ni Leonardo
para pagtakpan ang kanyang mga krimen. Nilinis ang pangalan ni Leonardo. Si Marco ay binigyan ng parangal. Ang bahay Pag-asa ay isinara at ang mga bata ay inilipat sa mga tunay na institusyong mag-aaruga sa kanila. Isang hapon, sa isang pribadong silid sa ospital, dinalaw ni Leonardo si Maya. Magaling na ang mga galos nito at nakasuot na ito ng malinis na damit. Tahimik lang itong nakatingin sa bintana. Umupo si Leonardo sa tabi ng kanyang kama. Magiging maayos na ang lahat, Maya. Hahanapan kita ng isang pamilyang mag-aaruga sa'yo. Isang pamilyang magmamahal sa'yo. Hindi lumingon si Maya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito. Ang boses ay halos pabulungi. Bakit? Bakit mo ko binalikan? Tanong nito. Kahit galit ako sa'yo. Tumingin si Leonardo sa bata. Hindi na niya ito nakikita bilang isang paalala ng kanyang kabiguan sa kapatid niyang si Elisa. Ang nakikita niya ay si Maya. Isang batang nagpakita sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng tapang. Dahil nangako ako sa sarili ko na hindi na ako mahuhuli ulit, sagot ni Leonardo. At dahil pamilya na kita. Sa unang pagkakataon, lumingon si Maya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Leonardo. At sa unang pagkakataon, isang maliit, nahihiyang ngamong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Leonardo. Isang maliit na kamay. Pero ngayon, hindi na ito mariin at puno ng pagmamadali. Mahigpit ang hawak nito, puno ng tiwala. Sa sandaling iyon, sa tahimik na silid ng ospital, isang bagong pamilya ang isinilang. Makalipas ang 6 na buwan, sa dalampasigan, ang araw ay papalubog. Nag-iiwan ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Masayang tumatakbo si Maya habang hinahabol ang mga alon. Ang kanyang tawa ay malaya at masigla. Isang tunog na hindi kailanman narinig ni Leonardo noon. Pinapanood siya ni Leonardo mula sa di kalayuan. Sa tabi niya, may isang bagong signboard na nakatayo sa buhangin, nakaturo sa isang bagong tayong gusali sa likuran nila. Nakasulat dito, Elisa's Haven. Hindi na ito isang foundation na pinapatakbo mula sa isang malayong opisina. Isa na itong tunay na tahanan. Tumakbo palapit sa kanya si Maya, may dalang isang kabibe. Papa, tingnan mo! Ngumiti si Leonardo. Ang salitang papa ay musika pa rin sa kanyang pandinig. Kinuha niya ang kabibe. Ang ganda, sabi niya. Tumingala sa kanya si Maya. Salamat po, sabi nito. Para saan? Nagtatakang tanong ni Leonardo. Sa lahat, sagot ng bata, bago yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Niyakap din siya ni Leonardo. Habang nakatingin sa papalubog na araw, naintindihan niya ang lahat. Hindi niya iniligtas si Maya mula sa apoy. Silang dalawa ang sabay na lumabas mula sa dilim. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, pareho na silang nakahanap ng liwanag.